may mga tao pang gagawa nito kay nanay na imbis tulungan, paglulooban pa at kukunin kung ano man yung dapat na para kay nanay. Nagbigay kag 1,000 rin. Opo. At tapos nawalaan ko, naiwan ako akong wallet aning lagayan. Ay, nawala rin. Ito yung kinakatakot ko. Sinasabi ko, ang kinakatakot ko lang, open na open tong bahay ni nanay. Papaano kung may mga nakakapanood na lalaman na binibigyan natin si nanay? Natakot ako na baka mamaya maging masaktan pa si nanay dahil sa ganito. Ang hirap po, wala ako'y kasama dito. Ngayong araw ay ito yung pang-apat na pagkakataon na muli naming bibisitahin si Nanay Estelita. Magandang hapon po sa lahat ng viewers natin, sa mga supporter natin sa ating Facebook page. Sana po i-follow nyo din o i-subscribe yung ating YouTube channel na Marcos TV Channel para mag 200,000 na subscribers na rin po tayo dyan. At sa mga naka-subscribe na sa atin dito sa YouTube, maraming salamat po. Ngayong araw, dito na naman tayo kala Nanay Estelita. At para po kamustahin yung kanyang sitwasyon dahil may ilang araw na hindi tayo dito nakapunta. At before kami dito pumunta, nang galing na kami sa labas kasi nga nung nakaraan na pumunta kami dito, wala pong tao dun sa tindahan, dun sa karinderya, nag-iisang karinderya dito. So ngayon okay na, nagkausap na po kami na siya na po ang magsusupply dito kay nanay, tayo po ang magbabayad ng monthly. At para po si nanay hindi na magluluto, pero sa kanin gusto ni nanay siya pa din na magluluto. So ulam lang sa umagahan, tanghali, gabihan, yun yung isusupply nila kay nanay. At salamat kaninang Adelina sa pagtulong dito. At ngayon, tara kamustahin po natin si nanay. Bago nga pala kami pumunta dito kay nanay, nang galing kami sa nag-iisang karinderya dito na malapit sa kanya at kinausap namin na baka pwedeng sila na ang mag-supply ng pagkain kay nanay upang hindi na ito mahirapan at tayo na lang mga bahala na magbayad dito. Nay, kamusta po? Magandang naman. Mapunta sana ako sa bayan. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Kamusta po ang sitwasyon mo dito, Nay? Maigi naman. Ano? Ha? Kamusta ka po dito? Na kakain naman sa yung bigay yung bigas o grocery. Kamusta po? Parang balita ko po, sabi po nung nasa tindahan, lalabas dapat kayo magpapadasal. Sino po bang padadasalan nyo, Nay? Yung kapatid ko ba? Kapatid nyo? Yung namatay na kapatid nyo? Ano po ba yung ngayon yung kamatayan niya? Oo, sana. Kaya lang hindi ko nakapunta ron kay... Bakit po, nanay, hindi po kayo nakapagpadasal ngayon? Hindi ko nakapunta kay... Ay, awan, nawala bagang akong... Ano po yun, Nay? Wallet. Ay, nawala ang wallet mo? Ay, grabe. Bakit po, Nay? Saan napunta? Ano nangyari? Awan, nagkakadyang mo na dito sa loob ng kwarto. Dito sa loob ng kwarto mo nawala? Ay, grabe. Punta sana ko ay hindi ko nakakuan. Hindi ka nakaalis kasi nawawala yung wallet mo. Nanay, dito ba minsan yung wallet mo kapag umaalis ka na, iiwan mo yun dyan? Minsan po, lalabas ka, bibili ka ng almusalan. Ngayon lang, nawala. Ngayon lang. Pero Pero ito po na iniiwan nyo ba? Iniiwan mo dito sa loob ng bahay mo kapag umaalis ka? ay hindi mo na. Daladala mo naman. Daladala ko. Pero baka pag natutulog ka, saan mo inilalagay? Diyan sa akwang Ha? unan. Sa unan? Oo, unan. Ay hala, grabe naman yan. May naman sana yung May pera pong laman sa madaling salita. Ay grabe, oh. 700. Ay, saan po galing yan, Nay? Ayun bagang ibigay mo sa... Yung binigay ko sa iyo? Yung 1,000. Nanay, may tanong po ako sa'yo. Dito po ba, since open na open kasi itong bahay ni nanay dito sa likod, tingnan nyo, oh. Walang, walang tabing. Nanay, dito po ba, wala ka naman naramdaman na nagpunta dito? Ay, wala naman. Kaya lang. Pero tulog ka, Nay. Paano mo maramdaman kung tulog ka? Di ba? Oo, may kasama man na may mga kapitbahay namin. Kasi, nanay, hindi po kayo mawawalan kung nandito sa loob lang ng bahay ninyo. Kung walang ibang taong papasok dito. Oh, Kasi solo lang po kayo dito, ay wala namang kayong kasama. Grabe naman. Inunan pa si nanay ng wallet. Matik po ito, hindi po tayo dito
Kung hindi po ito ni nanay nalaglag sa labas at sigurado siya dito sa loob, wala pong ibang, hindi mawawala kung walang kumuha. Ay, Di ba, Nay? Sangayon ka doon, Nay. Hindi mawawala ang wallet mo kung walang kumuha, kung di ka pinilooban dito. Ha? Damit ko, wala na. Alin po, Nay? Kadyang ang mga damit ko sa loob ay wala na. Wala na din? Wala na nga. Grabe naman. Pati yung iba mong mga damit, wala. Andi yung wallet lang. Yung wallet lang naman ang nawala. Ay minsan yung una kong nagbigay kag 1,000 rin. Opo. At tapos nawalaan ko, naiwan ako kung wallet, aning wallet ko sa kuan ng lagayan. Ay, nawala rin. 50 lang ako naman yun. Grabe naman yan. So, mga kalingap, hindi po ito maganda. Ang gantong nangyayari. Ibig sabihin po na hindi lang yun ngayon. Ay, Okay, ibig sabihin hindi lang ito isang beses, pangalawa na. Nanay. pangalawa na. Pero nalagay ko diyan sa kuan, sa lagayan ko sa wallet, sa bag ko. Ay, nawala rin. Ito yung iniisip-isip ko. 50 lang yun ang laman. Kawawa naman si nanay. Matanda na nga, magsulo na nga, nilolooban pa. Ninanakawan pa ng pera na dapat para sa kanya na binibigay natin. Alam nyo, ito yung iniisip ko nung pagpunta natin dito. Ito yung kinakatakot ko. Sinasabi ko, ang kinakatakot ko lang, open na open tong bahay ni nanay. Papaano kung may mga nakakapanood na lalaman na binibigyan natin si nanay. Natakot ako na baka mamaya maging masaktan pa si nanay dahil sa ganito. No, nanay? Magabi noon. Gabi ba nawala o araw? Ay, awang ko lang kay Pero nung chinek nyo po na nawala na, ano yun, gabi nyo chinek o araw nyo chinek? araw yan. Araw? Grabe naman yan. Wawa naman si nanay. Di wala ka ng pera. Ha? Wala na. Na dapat si nanay magpapadasal sa ngayon. Oo. Sa kapatid niyang pumayapa. Kaso nga lang, hindi siya makaalis kasi nawala na daw yung perang binigyan natin sa kanya. Minatira pa daw sana siyang 700 pesos sa wallet niya. Kasi yung wallet niya nawala. Pangalawang beses na to. Nung una, hindi ito sa atin ni nanay kwento. Pero ngayon pangalawang beses na, napilitan na si nanay sigurong sabihin sa atin kung ano yung nangyari. Grabe naman yan. Wala kasi Gaya na gani may pagmangkin ko nga. Then katira ng bahay ng lagi nakasira ng ng pintuan. pintuan. Nanay, ito may tatanong ko sa'yo. Dito po ba sa araw walang ibang pumupunta sa'yo dito? Sino pumupunta sa'yo dito pag araw? Ay, wala man. Wala talaga? Baka natatakot lang kayo na sa akin magsabi. Kung pagmangkin niya nagpunta dito kahapon dahil. Kahapon? Kailan nawala yung pera mo? Ay, ito lang, isang linggo na yun. Okay, noong nakaraan pa. Noong parang babago ko pa lang sa'yo binigay na wala kagad. Okay. So, Nawala nga. ito yung mahirap. Ito yung kinakatakot ko mga kalingap dito kay nanay eh. Baka ang mahirap nito yung kapag bigyan natin si nanay ng malaking pera, baka mamaya masaktan pa si nanay dahil lang dito. Pero nanay ngayon, kinausap ko po dun sa labasan. 'Di ba na para bilang exercise mo na din, para makalakad-lakad ka diyan lang naman sa labasan. Ano, yung karinderya po nay, kukuha ka na doon ng pagkain mo, ng ulam. Kasi gusto mo 'di ba ikaw magsasaing, lahat ng ulam mo doon mo na kukunin pati gabihan. Ha? Ako ang magbabayad nun buwan-buwan. Ha? Ha? Si Kuan. Opo na, yung karinderya sa labas, ha? Si Kuan. Opo, basta kukunin mo lang po doon, ha? Kahiya. Nahiya si nanay. Nahiya ka, nay. Kahiya ako doon. Huwag ka mahiya, nay. Kasi babayaran ko po yun, ano? Ako magbabayad doon, ililista nila kung ano yung mga kinukuha mo doon na ulam. Siyempre, gusto ko, dapat araw-araw iba-iba, ha? Huwag palaging pare-paras lang para di ka manawa. Pero, dapat laging may gulay, isda, ha? Kung may itlog, kumain din ng itlog, ano? Maganda din yun, ha? Gulay, itlog, o ano man, isda, fresh na isda. Kakain ka doon. Kung gusto mo naman din ng manok,
kukuha ka din ng manok kung gusto mo ng manok. Ang ilang luto dyan ay ano man, parang Sakto lang. yes, supas. Kapag umagahan siguro yun, nanay. Pag umagahan siguro yun. So, ngayon, nanay, ganun na ang gagawin natin para po na sa ganun ay hindi ka na mahirapan sa pagluto ng ulam. Kasi ayoko naman si nanay na mag-uulam pa ng mga dilata, ng mga kasi hindi po healthy para sa edad niya, 71 years old, hindi na maganda para sa kanyang kumakain pa ng ganun. Nanay? Pero nanay, may payo po ako sa'yo. Mag-iingat ka dito, nay, ha? Ha? Kung may maramdaman ka man may mga kapitbahay ka, sigaw ka agad, hindi ng tulong, ha? Kasi wala ka po ditong kasama. Ako nakatira ko doon sa bundok, ang hirap doon. Akyat, maapahon. Akyat baba. Mahirap, kaya dapat... Hirap ang magtabo doon, ang layo. Siguro po, nanay, kung ang edad nyo po ay mga 40, 30, kaya nyo pa yun. Pero sa edad nyo po 71, hindi na kayo pwede doon. Pagod na kayo. Hirap na ako doon. Mahirapan na kayo. Kaya mas mainam, sa patag talaga kayo nakatira, ha? Mga kalingap, sana magawa natin agad ng paraan na matakpan itong likod ng bahay ni nanay o mapaayos itong mismong bahay. Kasi hindi po siya safe dito. Wala si nanay, wala siyang pwedeng maging privacy. Kagaya nga niyan, pera inilagay na nga sa ilalim ng unan na wala pa, di ba? Nanay, nasa ilalim na ng unan niya yun. O kung tulog si nanay, maramdaman niya yun. Wala tayong ditong suspect o ano man. Siguro sa araw yata naman. Sa araw, kinuha. Kaya magabi na natulog naman ako. Anong naramdaman mo na yun? Nung pagtingin mong nawawala, ano yung hinanap mo? Ay, ha? hinahanap ko ay wala. Paano kung makapunta sa bayan? Wala. Hindi ka makabili ng pagkain na gusto mong bilhin dahil wala ka na palang pera. Grabe naman yan. Buti na lang nagpunta tayo dito. Nanay, wala ka na palang pera. Bibigyan mo na kita. Ha? Saan ba yung pera natin? O nanay, hawakan mo po ito. Magkano ito? Sabi nga ni Kuan ay baka mapunta din ng yung nagbigay ni magbigas. Tapos alis-alis ka. Opo, nanay, ha? Hawakan mo ito. Ha? 1,000 po yan. Nagpaabot kasi si Ninang Adelyuson sa atin ng 2,000 pesos. Ngayon, binili ko ng grocery yung iba, tapos bigyan natin itong cash kay nanay. Pero nanay, natatakot na kasi ako sa'yo na bigyan kita ng ganito. Pero ito, para may mabili ka kung anong gusto mo, itago mo po sa iba, ha? Sa ibang taguan, ha? Ha, nanay? Mag-iingat ka, nanay, ha? No, Rans, kunin mo muna, Rans, yung grocery ni nanay. Nanay, may grocery ka pa. Ha? Bilang kita ng grocery. Ang pansit na lang. Nanay, yung grocery binili ko, ito po ay yung kapag gusto mo magmerienda, may mga cupcake, may mga biskwit, may kape, may gatas, ha? Tapos ano pa ba yung mga laman doon? Basta ang karamihan doon talagang puro pang almusalan mo, pang meriendahan mo, ha? Marami kang biskwit doon, maraming cupcakes o mga gatas. Hindi na dito yung pansit lang. Wala na ko ay. Okay lang po yun, nay. Rans, bigyan mo kay nanay. Pasok mo dun sa loob ni nanay. Yan, nanay, ha? Yan na lang. Lagyan mo dyan sa loob. Sige. Yan, wala po yan, nay. Ano lang, blessing sa atin ni Ninang Adelyuson. Tapos yung kay Ninang Adelina naman, yung nga, binigyan natin si nanay ng nakaraan ng 1,000, tapos yung iba, ibabayad ko po dun sa karinderya. Kasi every month po yun. Para si nanay may supply dito at hindi siya mawala ng ulam, kasi yun yung isa sa malaking problema ni nanay, yung pang ulam-ulam. Di ba, nay? Paano pala, nay, kung nung hindi ka pa namin nakikita, ano yung madalas lang na inuulam mo? Di ba asin, sabi mo? Ha? Talaga, totoo yun. Anong inuulam nyo? Asin lang. Gahapon niya ay nagulam na talaga akong asin. Kay may na lang may asin ako. Ayaw naman ko ng asukar ay. Grabe oh. Kasi baka naubos na yung binigay natin na mga dilata kay nanay nung, kasi nga sabi ko, naisip ko hindi healthy para kay nanay yun. Hindi na ako naubos yun. Okay lang yan, ay. Kung hindi mo ba kaya magluto ng ganyan, hindi mo alam. Ay, wala naman ko ihalo dyan. Okay. O yan, may pera ka, bili ka ng hotdog.
Ano? May halo dyan. Opo, pwede po yan haluan ng hotdog. Ano, may gatas na kasama yan. Binigay ko nung nakaraan, di ba? O, ilagyan mo ng gatas, tapos lagyan mo po ng hotdog. Pwede na yun, masarap na yun. Ano, nanay? Lagyan mo ng asin. Ikaw ba, nanay, gumagamit ka ba ng mga bitchin? Hindi. Ay, hindi. Mga mga seasoning, gumagamit ka? Magic lang ako nagamit. Dapat nga na, hindi ka na nagamit nun. 'Di ba? Kasi yung kadalasan na nakilala ko, kagaya na lang ni Tatay Carlito, umabot po yun ng 101 years old ngayon, na hindi talaga yan kumakain ng may bitchin, may anong mang nilalagay na hindi healthy. Talagang asin lang yan. Tapos kunti pa. Kaya nga kung may noodles yun, hindi niya nilalagay yung mga... hindi pala siya kumakain ng noodles, ano? Hindi, binibigay niya lang sa apo niya. Oo, dilata lang, sardinas, di ba? Okay, nanay, basta nanay. Ay, nanay, itong nakita ko pala dito nung nakaraan, may tanong ko pala sa'yo. Yung pong mga kahoy na pinanggagatong mo, sino nangunguha? Ay, diyan na ako kukunin. Sino pong nakuha niyan? Ako. Ay, ikaw pa rin? Magkuhan. Kay kung nang palapa sa nyug akong kukunin, ay daming abo. Grabe si nanay, napaka ano din talaga ni nanay. Tingnan niyo po, yung mga kahoy-kahoy daw dito, namumulot si nanay. Tapos siya namang pinanggagatong niya kasi nga lutuan ni nanay ay pugon. Pugon ba yan, nanay, o ano? Hindi yan Tungko. Tungko. Tungko, hindi pa pala pugon yan. Hindi. Ay, grabe. May isa pa pala tayong magandang gawin, nanay. Gusto mo? Bibili tayong pugon tapos uling. Sakong uling. Para hindi ka na nangunguha ng kahoy. Gusto mo yon? Bibilang kita ng pugon tapos uling. Kasi hindi naman pwede kung shilin. Baka delikado kay nanay. Mahirap ang shilin. Delikado para kay nanay yon. Baka mamaya makalimutan ni nanay na nakabukas pala yung gasol, umawala. Ayun pa yung isa, baka mawala. Kaya maigi na lang, pugon, tapos uling. Ha? Bibigyan kita ng ganon para kapag magsasaing ka, mag-iinit kang tubig. Pagkain ko ay pagkatapos busan ng tubig. Ganon. Okay. Kaya mahulog, laglag sa kuhandi. Sayang may gatong ako. Hindi. Grabe. Itong pagbisita natin ulit kay nanay, hindi ko po ito ine-expect talaga na may mga tao pang gagawa nito kay nanay. Na imbis tulungan, paglulooban pa at kukunin kung ano man yung dapat na para kay nanay. Hindi ko po ito ine-expect. Nagulat ako sa sinabi ni nanay. Natakot ba kayo? Natakot ka? Araw yun. Pero natakot ka syempre kasi nawala. Ibig sabihin, nilooban ka. Hindi ka naman natakot, nay. Hindi naman ko na-content. Minsan, yung aso din na malaki, dito na tulog. Doon sa kwarto ko. Yan, matulog. Aso yan dyan kapitbahay namin. Ako, nay. Sige, nay. Basta ano lang, ha? Ingat ka lang dito po. Ano? Wala ka man lang ba talagang apo na pwede mo kasama? Wala talaga. Wala kang apo. Ng anak yan ni Dingdi na nagkahubad. Ano nyo po yun? Pamangkin o? Pagmangkin ko yun. Pamangkin mo. Okay po. Kamusta? May bumibisita ka pa po ba dun sa anak mo dun sa, sa apo mo dun? Dun sa malayo? Hindi na. Oo. Hindi na ako nakapunta kay... Ngayon sana mapunta ko sana, kaya lang nagkataon man nga nawala ang Grabe. Okay, nanay, wag ka na muna maglakad-lakad doon kasi layo talaga nun. Kasi nung hinanap nga namin si nanay doon, sa mga nakapanood, maalala nyo, layo talaga nun. May ilang kilometro yun, nilalakad ni nanay, may tungkod lang siya. Paano kung minsan pupunta pa siya doon na walang kain, mahilo sa daan, paano kung walang makakita, walang makapansin, mahirap. Ano, nay? Ngayon ba pagbisita ko, anong ginagawa mo? Parang tulog ka yata? Natutulog ka? Nakahiga ako ay kagabi. Hindi ko nakatulog kay maingay dito sa kapitbahay. Nanay, kung natutulog ka po dito na mag-isa ka lang, anong pakiramdam? Ay, wala man lang.
Ha? Oo naman lang kay may aso man ako. Hindi nga po, ano po yung pakiramdam nyo? Di ba kayo nalulungkot na wala kayong kasama? Ay, nalungkot talaga. Kaya wala ako yung pangmangkin. Na wala ka man lang makausap? Mm. Ano yung pakiramdam na yun na ganun? Kumakain ka mag-isa? Oo, mag-isa lang. Ano pakiramdam po? Yun ko na ano ko, naisip ko akong kapatid niya. Kay ugula to'y walang ulam ko dito o doon sa Mindanao. Kaya nakatira kami sa Mindanao, Marco, sa tubig. Aba, hindi ko mahirapan doon sa ulam. Madali sa ulam doon. Mapunta na sa dagat. Kung ibig sabihin, madaling kunin ng uulamin. Ano? Kumpara dito sa atin sa Bicol. Hirap doon. Ay, grabe. Akyat ka, maahon. Nag-araw rin ko 250 doon. Opo. Araw magamas. Nanay, since hindi nyo ba naiisip minsan na, di ba kagaya po ng iba na matatanda, meron silang mga asawa, may mga apo, may mga anak na kasama sa loob ng bahay. Kayo po mag-isa lang. Ano yung nararamdaman nyo dun? Ay, nahirap ako kay ko. Sus. Ang hirap po, wala ako'y kasama dito. Pagmangkin. May pagmangkin ko dyan. Kahit pamangkin man lang sana, ano? Hirap pa mapunta dito kay pagkagalitan niya mga magulang. Opo, nanay, may gusto lang akong ipayo mo sa ating mga manonood. Nanay, since kayo po hindi natakot kayo mag-asawa, ano yung pwede mong ipayo sa mga kababaihan ngayon para po hindi magaya po sa ganito na wala man lang kasama, na wala man lang makausap sa tuwing kakain, na wala man lang mag-asikaso. Ano po ang pwede mong ipayo sa kanila? Sige po, nay. Na ano kung akong mga pagmangkin nga naroon sa malayo nga sana mapunta siya dito, wala rin. Hindi man lang nakapunta dito. Hindi, nay, ano po yung maipapayo mo sa mga kababaihan na kung ano ba, wag silang matakot na mag-asawa o ano man. Sige po, nay, anong gusto mo ipayo? Ako ang magpayo ko sa kanila nga hindi lang ko nila asikasuhon kay minsan dyan magbigay rin sa akin ng pagkain kanin. Okay po. Sige po, nay. Sa ngayon po, pupunta muna kami, ha? Sige. Sige po, mag-ingat ka po dito, ha? Sige. Okay po, nay. Maraming salamat. Wala pong anuman po, nanay. Walang anuman. Sige po, basta po mag-ingat po kayo dito, ha? Maraming salamat ninyo, ha? Okay po, nay. Walang anuman. Sige po, nay. Sana Ha? yung babae. Nandun po, nay. At kami po ay may pupuntahan pa ngayon na kailangan din tulungan, ha? Mag-ingat po dito. Mag-ingat, ha? Sige. Mag-ingat po. Okay. So, mga kalingap, Sige, salamat. thank you so much ulit kay Salamat ninyo, ha? Punay. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelioson sa mga pangalawang magulang natin na hindi talaga nagsasawang suportahan tayo sa ating misyon, na naniniwala sa atin sa kung ano yung adhikain natin dito. Maraming salamat po sa inyo. Sana ang wish lang namin, pagpalain pa kayo nang sa ganun marami pa po tayong matulungan at sana bigyan pa kayo ng kalakasan para po sa ganun ay pare-pares po tayo na humaba po ang buhay at magkita-kita ulit tayo, magkasama-sama, magkabanding ulit. So maraming salamat, at sa viewers, salamat sa inyo dahil sa panonood ninyo ay nakakatulong din po tayo. Kagaya na lang halimbawa sa panggasolina natin, lahat yan kailangan gastusan. So hindi namin ito magagawa kung wala yung panonood ninyo. Kaya sana huwag nyo kalimutang i-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe, mag-follow sa ating mga platform. Maraming salamat ulit. Supportan nyo ang ating mga kasama, Commander ni Marcos Alma Vlog at si Rans TV, ang ating cameraman, sa kanyang Facebook at YouTube. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.